sabi nga ni Charity na sobrang komportable na kayo sa isa't isa. That you talk about anything pag magkasama kayo, di ba? Totoo yun. Totoo yun. Hindi na hinasabi. Totoo yun. Oo. Saan nanggagaling yung ano nyo, yung pagiging comfortable? Siguro dahil honest kami sa isa't isa, wala kaming tinatago, personal man yan o sa trabaho. So, kaya siguro nasasabi niya na ganun yung relationship namin bilang magkaibigan. At saka, sa tagal na rin ng pagiging magkaibigan. Tsaka nung BFGF kasi, nagkaroon na kami ng something na bonding doon eh. So, mas lalo ngayon na, syempre, mature na kami parehas, may mga bagay kami pinag-uusapan na personal, na kami dalawa ay nagkakaintindihan sa mga ganung bagay. So, iyan nung sabi ni Richard, wala pa raw marimar, nagkakilala na kayo. Naalala mo ba yun? Nag-meet pa kayo sa isang klase sa SKP? Naalala pa yun? Ay, hindi ko naalala yun. Pero ang naalala ko at ang tumatak sa akin, ay yung best friend's girlfriend talaga. Naka-headline ngayon sa mga tabloid na may sexy ka raw dito, nagpasilip ka ng beach. Ha? Oo, totoo ba yun? Manood na lang sila. Manood na lang sila. Sayang naman. Medyo daring ka ba dito? May marami daw Hindi. Ayun, first time ko na magkaroon ng mga ganyang eksena kay Chart. Tapos first time ko ding maging boss. At first time ko din sa pelikulang maging masungit. Kasi lahat ng pelikulang ginagawa ko, hindi ako bubbly eh. Ewan ko, napakabait na anak. So this time, iba naman. Sabi ni Chart kanina para ka daw mami niya. Nakikita niyo ba sa'yo? Pinaglalaman ko ano yung totoo. Actually, palagi niyang sinasabi sa akin yun. Sabi ko, okay ka na. Siguro nakikita lang niya yung pagiging, yung personality ko na matapang ako babae. Kapag may gusto ako, as long as alam kong tama ako at wala ako sinasaktan ng ibang tao, ay gagawin ko talaga kung yung gusto kong gawin. Yan, masasabi mo na pinuri ka naman dahil nanalo ka ng Best Actress. Hindi ko pa siya nakakatrabaho, pero nagkakilala kami once yung kay ano ba to? Event kay Mr. Dolphy. Ayun, doon kami ayan. So, doon kami nagkakilala at mabait naman siya. Nagpa-picture pa nga ako sa kanya. Ayun. Sana nga since nagkatrabaho na kayo ni Ate B. So, oo nga po eh. So, ayan, nagkatrabaho kami ni Ate B at napakabait niya. So, looking forward din ako na makatrabaho naman si Miss Nora. Yan, inasahan bang supportado ng mga ganyan na artist? Oo naman, oo naman. Nandun sila sa Oo naman. Ang mga dongya naman, wala namang pinipiling project yan. Basta may involved na Marian o Ding Dong, sinusuportahan nila yan. Hindi ba sila silosa? Siguro before, pero ngayon hindi na. Siguro kasi nag-matured na din sila kasabay namin. So hindi na naging mahirap para sa kanila yan na may kanya-kanya talaga kaming trabaho. At minsan talaga, nagkakahiwalay kami sa proyekto na wala talagang choice. At trabaho ay trabaho lang. Ay, paano ka ba kayo doon kung sa daring scene? Alam mo yung mga bagay na ayoko sabing na-offend ako pag tinatanong sa akin yan eh. Pero may mga bagay kasi na malaki ang respeto namin nitong sa bawat isa na dumarating kami sa point na hindi na namin kailangan magpaalam sa bawat action gagawin namin. Kumbaga, nagkakaintindihan kami na ang trabaho ay trabaho, ang personal ay iba. So may mga bagay na hindi na dapat pinagpapaalam sa kanya. At ganun din siya sa akin. Masarap bang maging boss ng isang lalaki? Oo. Ay, hindi ko alam. Parang ayoko yung ganong klaseng boss. Parang hindi ko yata kakayanin. Pero kapag lumampot na ang boss na yun, ay iba namang magmahal siguro. Oo, di ba? Siya, nagpapasexy ka rin dito? Nagpapasexy ka rin dito? May mga eksena kami niyan together. Very limited. Pero hindi ka tulad ng marami sa documentary. Mas hindi pa kasi. Iba magkaiba yung treatment.